Hello, what's up? My name is Jan Gaming Zone. Muli nagbabalik para sa panibagong video tutorial. Kung bago ka pa lang sa channel ko, inanyayahan kita na mag-subscribe at pindutin ang bell icon para lagi kang update sa aking video. For today's video, ipapakita ko sa inyo ang bagong update ng ETA Hen 2.2b at ang mga bagong features nito sa PS5 jailbreak. Ito yung mga main features na dinagdag sa ETA Hen 2.2b, kagaya ng controller shortcut, webman game menu na hindi na natin kailangan gumamit ng item flow, ETA Hen toolbox, toggle case stop, at marami pang iba. Nasa description ng video to ang buong detail. Ang gamit ko nga palang firmware ay 7.61, so BD jailbreak ang process na gagawin natin sa video to. Ang gamit ko ay Auto Jailbreak by Victorious version 18 dahil updated na to sa ETA Hen 2.2b. Para sa more update ng ISO, pakipollow si Victorious sa X. So, recommend ko dito na piliin nyo ang number 1 na all-in-one or yung number 2 na normal jailbreak. Alin sa dalawang yan? Pero para sa akin, lagi kong pinipili dito ang all-in-one. Hintayin lang natin ang debug at ang ETA Hen welcome message. So nakakuha tayo ng 42.2 seconds sa pag-process ng jailbreak gamit ang Victorious version 18. After natin ma-jailbreak, punta tayo sa setting. Dito sa pinakababa makikita natin ang ETA Hen toolbox. Dito sa controller shortcut, nasa inyo kung anong shortcut button sa controller ang gagamitin nyo para sa cheat at sa web and game menu at sa ETA Hen toolbox. Test tayo ng game para sa controller shortcut ng cheat. Sa ngayon, PS4 games pa lang ang pwedeng malagyan ng cheat. Hintayin lang natin yung mga susunod na update kung magkakaroon ng cheat para sa PS5 games. Pinutin nyo lang kung anong shortcut button sa controller ang nilagay nyo para sa shortcut ng cheat. So easy na lang gumamit ng cheat dahil sa controller shortcut, isa sa mga features added ng ETA Hen 2.2b. Next step natin ay web and game menu kung paano mag-play ng PS5 games na hindi gumagamit ng item flow game manager. Para sa mga external games natin, create lang tayo ng folder, i-type ang ETA Hen. At sa loob ng ETA Hen folder, create ulit tayo ng folder, i-type ang games. Move lang natin ang mga PS5 games sa ETA Hen at games folder. Move tayo sa PS5 para sa pag-test ng web and game menu at controller shortcut.
Press nyo lang kung anong controller shortcut na ginamit nyo para sa Webman game menu. Mas mabilis na mag-load ng PS5 games at mag-switch ng ibang game dahil sa shortcut ng Webman game menu. Hindi na natin kailangan gumamit ng item flow para sa pag-load ng PS5 games. Ang next step na gagawin natin ang pag-setup ng Webman game menu sa system storage ng PS5. Gamit lang tayo ng PS5 Explorer. Hanapin lang natin ang data folder. Punta lang tayo dito sa ATA-HEN folder. Create lang tayo ng folder, type lang natin ng games. Same lang ang ginawa natin sa external. Press R1 para sa pag-select. At press triangle for cut. At press triangle para sa paste. Para sa pag-move ng game. Test natin yung Webman game menu at controller shortcut nito para sa system storage ng PS5 games. So hanggang dito na lang ang video to. Maraming salamat sa panonood nyo. Pakisuportahan naman ang aking YouTube channel para sa mga ganitong tutorial. Maraming salamat.